Bibigyan linaw natin na ang pananaw ng kabataan na sinabi kanina na ang ginawa ni Rizal ay isang formal na pamamaraan. Hindi naman tayo tumututol dito. Sinasabi naman natin na bayani din talaga si Rizal. Kumikilala din po ako kay Gato si Rizal bilang bayani. Dahil kasi nauna naman siya nagmulat sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, No Limitangere at El Filibusterismo. So, si Rizal, ang Dr. Jose Rizal na nagmulat sa atin ng ating kamalayan sa mga pang-aalipin sa atin ng Espanya ay malaking bagay din. Pero kung titingnan natin maigi, hindi po pwede kasi namulat lang tayo. Yung parang alam mo na nga nangyayari, alam mo na ninoloko ka na. Ang tanong, may gagawin ka ba? So kung walang aplikasyon, parang wala din. Parang ka lang nagsalita, yun lang, pinaalam mo lang pero walang aplikasyon, walang nangyari. Like yung La Liga Pilipina, maganda ang layunin ng La Liga Pilipina, pero nangyari, wala, nabigurin ang La Liga Pilipina. So dito kay Bonifacio, hayagang aksyon talaga nangyari sa pamamagitan ng revolusyon at nakapagtatag tayo ng pamahalaan sa ilalim ng Espanya nung time na yon. At sentralisado ang ginawang pamamahala na ito. At nationwide to, kumalat to sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Nandiyan ang Batangas, Pampanga, Cavite, Laguna. Yan, hindi lang po yan sa Kamaynilaan ng Katipunan. So, lumakas po ang persa natin ng mga panahon na yon. So, dumating na lang talaga yung panahon na kailangan na napasubo na ang ating Supremo. Kailangan niya ng panindigan. Dahil kung hindi magaganap ang himagsikan, wala talaga mangyayari sa atin. Kailangan na nating gibain. Kailangan na natin manindigan at kailangan na magsakripisyo ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya sumasaludo kami hanggang ngayon bilang patriot, bilang utang na loob sa mga nauna nating ninuno na buwis ng buhay. So kailangan po ito ilang inspirasyon, magsisilbing tapang sa atin sa panahon natin ngayon dahil ang kalaban natin ngayon, globalismo, pandaigdigan na po ito. So hindi naman po sinasabing humawa kayo ng mga armas, gayahin yung revolusyon. Hindi po sa pamamagitan din nun dahil kasi bioweapon naman po ang tumutumba sa atin ngayon. So kailangan natin ngayon maging matalino lang at matutong manindigan sa ating mga konstitusyonal na karapatan. Ipaglaban po natin ang ating soberenya dahil dugo po ang tumubos sa ating kalayaan.